Okay, so mahina po. Alright, so mahina po ang internet. Pero sige, dito po muli tayo sa ating daily words of encouragement ngayong gabi. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ano ho? At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa gabing ito na meron kayong mapulot na words of encouragement, prinsipyo para sa aming pong pamilya. Patawad naman sa kasalanang nagawa. Pinupuri ka namin sa ginawa niyo sa maghapon, sa protection, provision, at sa guidance niyo po. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Alright, dito po tayo sa very familiar passage of in the Bible, Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So, napakagandang talata po itong binitawan po ni Jeremiah po dito, patungkol sa ating Panginoong Diyos na pag tayo po ay tumawag sa Kanya. Actually, tatlong bagay po ang pwede nating mapulot dito. Una, yung the privilege of prayer. Pangalawa ay yung the promise of prayer. At yung pangatlo is the provision of prayer. Alright? So, tatlong letter P. Ano ho? So, when it comes to prayer, yung una, call unto me, sabi niya, that's a privilege because our great God is inviting us to come to Him. Sino po ba tayo, mga tao? Nasabi nga ng Biblia is, kahit yung righteousnesses natin ay filthy rags. Oo. Kaya, sino po ba tayo? 'Di ba? Pero can you imagine, our God ay ini-invite po tayo para lumapit po sa Kanya upang sa ganun manalangin at humingi, sabihin lahat ng ating mga pangangailangan. At alam niyo po, pag tayo po ay lumapit sa Diyos, hindi po niya tayo tatanggihan eh. Baka nga pag sa tao ka lumapit, pwede ka nilang tanggihan. Pero sa Diyos, hindi po tayo tatanggihan. Nasa Bible po yan eh, doon sa John, di ba? Chapter 6 verse 37 po ata yun na, He that cometh unto me, I will in no wise cast out, sabi doon. Sino man ang lumapit sa akin, kailanman, hindi ko sila itataboy. At merong pribileyo na invitation. Siguro kung tayo po ay i-invite ng mayor sa opisina niya, or vice mayor sa opisina niya, or presidente sa opisina niya, grabing saya po natin eh. At meron tayong aasahan na sasabihin nilang ikakatuwa at pagpapala para sa atin, di ba? Kakalain mo, pinatawag ka ng opisyal ng, kung halimbawa yung governor, pinatawag ka niya. Boy, talagang yung pinatawag ka niya, talagang masaya ka na doon eh. Oo, sigurado ako meron siyang ibibigay na kahit papaano pag pinatawag ka ng gobernador. 'Di ba? So, masaya ka, ikuwento mo pa yan. Pinatawag ako ni governor, ganito, ganito. Talagang akalain mo sa lahat ng napakaraming tao, ikaw ang pinatawag para sabihin ang mga pangangailangan mo sa kanya. Ganon din po dito, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, call unto me. Hindi ba't mas malaki ang magagawa ng Diyos kaysa mayor or governor or president pa ng bansa or sino pa man? Oho, so mas malaki pa ang magagawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, it's a privilege to be able to come to the throne of grace and ask what we need every day. Diba? So call unto me, that's a great privilege. Can you imagine the King of Kings, the Lord of Lords, and the God of Gods inviting us to come to the throne of grace and call upon Him? Itong Jeremiah 33:3 ay ano po ito eh, kumbaga this is the tawag doon, yung contact ng Panginoon. Oo, call unto me and I will answer thee, sabi ng Biblia. Jeremiah 33:3, yan ang number ng Panginoon, kumbaga. Alright? So, ini-invite po tayo. Ho, take advantage of the privilege and the opportunity that we are invited to come to the throne of grace. And hindi lang yun, hindi lang privilege eh. Pangalawa is yung I will answer thee. Di lang privilege, kundi merong promise sa ating panalangin. Okay? At I will answer thee, sabi ng Biblia. Sasagutin ko sa'yo. Sasagot ako sa'yo. Tutugon ako sa mga sasabihin mo. Oo. At alam niyo po, ang sagot ng Diyos sa mga panalangin, either yes, either wait, or no. Lahat din yun sagot eh. Halimbawa,
Kailangan mo, Panginoon, bigyan niyo ako ng bigas, wala na akong bigas makain. Siyempre, yes. Oho, bibigyan ng Panginoon eh. Yung ang falls of the air, sabi niya, binibigyan ko, ikaw pa kaya? So, yes. Pero kung sasabihin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan ha, at kotse, SUV. Hindi pa naman pwede. Wala kang lisensya. Sabi niya, wait muna. Oo, magsipag ka lang. 'Di ba? And pangatlo ay no. Pag sasabihin mo, Panginoon, ganito. Pero hindi talaga makakabuti sa'yo. Sasabihin ng Panginoon, no. God's delays are not God's denial. Alright? So, kaya no. Wag muna. At hindi mo kailangan yan. Makapasama ka dyan. See? Katulad noon, nag-pray kaming normal delivery kay Baby Zek. Sabi ng Panginoon, no. At emergency CS kasi mahina ng heartbeat niya, tumais siya sa tiyan, mamamatay siya. Kaya no. Lahat ng yan, kahit no, sagot pa rin ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, I will answer thee. Merong sagot ang Panginoon. Kung sa tao pwedeng lumapit ka, pwede sabihin niya, hindi ka niya tutulungan eh. Oo, wala rin ako eh. Naghihirap din ako, hindi kita kayang tulungan. Pero pag sa Diyos ka lumapit, kapatid, siguradong may sagot ang Panginoon. Kasi may pangako, I will answer thee. By the way, tayo po ay dapat sa Diyos magtiwala at umasa. Hindi po sa politiko. Hindi po sa sino pa man. Oho, pinakamagandang asahan po natin, Diyos. Bakit? Siyang mas sigit nakakaalam ng buhay natin at pangangailangan po natin, di ba? So may pangako ang Panginoon, huwag kang mahiya na lumapit sa Diyos because the Bible says, I will answer thee. Sasagutin kita, sabi ng Panginoon. At hindi lang yon, privilege of prayer, promise of prayer, I will answer thee. Yung privilege, call unto me. Yung I will answer thee, the promise. And show the great mighty things which thou knowest not, the provision. Kasi nga, ipagkakalob ipapakita ng Panginoon. Show the great mighty things which thou knowest not. Yung mga hindi mo pa alam. So pag tayo po ay humingi sa Diyos, beyond expectation pa yan. Beyond our expectation. He can give what we don't expect. Because God is, kumbaga, makapangyarihan siya, mayaman siya, sa kanyang lahat. Yung mga hindi mo hingi-hingi, sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 6, your heavenly Father knoweth your needs before you ask Him. Bago pa manghingiin, alam niya na eh. Minsan ang Panginoon talagang nagsusurprise po yan. Kaya nga po, dapat tayo po ay sumunod lagi sa Kanya. Maging tapat, maglingkod, mag-ministry, mag-soul winning, mag-invite ng first time visitor, magsimba Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Maging tapat lang po tayo. At pag naging tapat po tayo sa Panginoon, sa mga pinag-uutos niya po sa ating gagawin po natin, mga kapatid, yan the provision. Show the great mighty things which thou knowest not. Beyond expectation pa. Kaya salamat sa Panginoon na buhay ang Diyos natin ngayong 2026. He allow us to enter 2026 and He is our guide this 2026. Siya po ang protector natin, Siya ang blesser natin, Siya rin po ang ating lahat. Ngayong 2026. Sa katunayan, hanggang mamatay tayo, Siya lahat ang bumubuhay sa atin. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Siyang bumubuhay sa atin, Siyang nagigising sa atin, Siyang nagpapakain sa atin, Siyang nagbibigay lakas, Siyang nagpapagaling sa mga sakit natin. Siya lahat God is our everything Kaya pinakamaganda, kasama natin yung Diyos. Huwag mong iiwanan ng Diyos. Pira, may pakain lang ng Sunday, iwanan mo na ang Diyos. May pa-birthday, iwanan mo na ang Diyos. May pa-outing, iwanan mo na ang Diyos. May trabaho, iwanan mo na ang Diyos. Mas malaga po yung trabaho mo kaysa sa Diyos paglinggo. 'Di ba? Mas malaga pa yung 500 kaysa sa Diyos. Yung 500 daling mawala Kaya nga no wonder maraming tao naghihirap hanggang ngayon kasi walang panahon sa Panginoon hindi nagtitiwala sa Diyos. Pinakamaganda ay magtiwala po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, 'di ba? So tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, sa Kanya pong provision sa ating pong buhay, sa ating pong pamilya. Okay? So,
manatili lang po tayong tapat sa Kanya. Huwag mong ipagpalit ang Diyos. Oho, huwag mong ipagpalit ang Diyos sa sa 500 lang sa paglinggo, magtatrabaho ka pa. Di na. Kasi ang 500 or 600, madaling mawala eh. Wait lang. So, madaling maubos, madaling mawala. Pero yung Diyos, He is our everything. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Sobra pa. Show the great mighty things which thou knowest. Okay? So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga natutunan namin sa gabing ito na manatili sa aming pamilya. Tuningan na hindi kayo nagkukulang, sapat, at higit pa, Panginoon, ang mga pinagkakalob niyo sa amin para mamuhay sa araw-araw. Pinupuri ka namin, patawad sa kasalan po pagkukulang. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, sampo ng kanilang pamilya, sa lahat ng pangangailangan po nila, naway patuloy maging tapat sila sa ministeryo ni pinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat nakikinig dyan sa Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Asia, sa Amerika. God bless you po ang Panginoon. Ang magpala po sa bawat isa sa inyo sa iba-ibang bahagi pa ng bansa at sa ibang bansa. Alright? So, God bless you po. See you on our next episode. And bye-bye ko naman, anak ko. Bye. Bye-bye ka naman. Bye-bye. Good evening ka naman. Good night ka naman. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.